So welcome guys, no? Welcome to this channel and ako pala yung tito ninyo, Tito Chal. Magulo pa yung book ko, oh my god. But anyway, for the past 6 months. 6 months ba? August, September, October, November, December, January. Yeah, tama. Inumpisahan ko tong channel na to para, I guess, to address my boredom. Boredom. And actually, address my anxieties. Yan yung pinaka-reason ko. And one way to address that is through creating, kumbaga. Kaya ginawa ko tong persona na to, si Tito Chal. And at the same time kasi, nasasayangan ako sa aking, somewhat minor knowledge about photography, editing, etc. And sabi ko, gawa kaya ako ng YouTube channel ko, no? 'Di ba? And then recently, good thing about this is that recently, in-indulge ko yung isa sa mga matagal ko nang gustong gawin, which is to collect Pokemon cards. Dati kasi nito lang nung recent months lang. Actually, parang last year nga lang, last year nagkaroon kasi ng shop dito sa SM namin na nagbebenta ng mga legit cards. Sabi ko, parang gusto ko rin pumunta. Parang gusto ko rin bumili. Parang gano'n. And then, sabi ko, sige, try ko nga. As a millennial, no? As a tito. Tito na ako eh. Ang edad ko, tito na talaga. Hindi naman nawala sa akin yung gusto ko, yung mga ganon like Pokemon, yung mga sinauna pa like pagpanonood ng anime, hindi naman nawala sa akin yun eh. Actually, kahit K-pop, pinapakinggan ko pa. Pero parang a part of me, siguro, gusto ko din na i-indulge yung ganun kong hilig, kumbaga. Isa sa mga nagpabalik sa akin sa kagustuhan ko nito, especially sa Pokemon is the YouTube channel of Jaden Animations. And Master Balled him immediately. There's no way I'm fighting Groudon. Now get in the box. Actually, Jaden Animations na YouTube channel was my escape before during the pandemic. Especially nung naalala nyo, if for those na mga fan din ni Jaden, napahanga ako dun sa episodes niya about the yung paglaro niya ng Emerald. Emerald ba? Ruby ata. Pokemon Ruby. I decided to make a video on my first full attempt at a Pokemon Ruby Nuzlocke. And at the same time, alam ko, nung the earlier parts of pandemic, si Leonhardt. No way! And then, for recent year, last year ko lang to na-discover, si Pat, yung sa Deep Pocket Monsters. Should I open it or should I keep it sealed? The original base set Pokemon selling for... Oh my god, no way, Yes way. So, dahil doon, and then, yun nga, nandun na yung opportunity, nagbukas yung shop dun sa SM namin. Na-indulge ko na yung gusto ko. Right now kasi kaya meron din akong time to indulge this hobby as a millennial. Kasi I have a change in employment din. So parang naging kumbaga all of the doors opened for me to do this. E sabi ko, sige, I'll do this, and then while doing the YouTube thing, we'll see. Tingnan natin, no? So for the past months, especially nung nag-start ako, ang ginawa ko is to record all my pack openings. Now, ngayon ang nangyari nga lang, my wife had a rule na dapat ang pwede kong bilhin na Pokemon collection at least once a month lang. That's why in my shorts video, gumagawa ko nung pack opening kasi yun lang din yung time na makakabili ako ng packs ko. So, meaning may real-time point of view kayo nung growth ng aking Pokemon journey. Ang naisip kong collection would be is the first 151 Pokemon of the National Pokédex. Yung Pokemon na naabutan ko lang naman is from Generation 1 to Generation 5 siguro. Hindi nga 5 Generation 3 nga lang siguro. Basta yung mga Pokemons from Pokemon Yellow to siguro Pokemon Emerald. Yung ganung generation lang yung naabutan ko. So,
Apparently, nalaman ko na iba pa yung consideration pagka regional Pokédex. So, sa akin naman, national Pokédex lang yung i-collect ko. Ngayon, kung makikita nyo, pakita ko yung binder ko. Diba? First time collector at nakabili na ako ng binder. Months pa lang naman. Okay lang yan. Again, sabi ko nga dun sa sa shorts ko, my binder, my rules naman. So, ginaya ko si Pat yung sa Deep Pocket Monster. Bad binder behavior. Also at Target, you can find the next best option. Bumili ako ng 9 slots na binder. And then, ito yung mga i-collect ko. Lahat yan. So, meron na akong mga na-fill up dito. So, isa sa mga mga iconic kasi na Pokemon, na sabi ko, kunin ko na kaagad. Available siya dun sa supplier or sa binibilhan ko. Is ito. Pakita ko lang. Si Charizard. Charizard at ating Charmander, go. Ngayon, yan. And technically for those na mga mga masasabi natin is hardcore TCG collector na talaga. This is a relatively cheap, relatively recent card. And at the same time, hindi siya yung pinaka hinahabol. Yung term ng mga mga collector yung chase card, hindi siya yung chase card. Pero kinuha ko na siya kasi alam ko, yung Charizard yung pinaka sought after Pokemon in the collection. So, sabi ko baka hindi ako makahanap sa susunod ng Charizard pa. Kinuha ko na. Now in the first, kasi sa first gen Pokemon, 'di ba? Yung first 9 Pokemons are the starter Pokemons. Ang huling nakita ko na available dun sa binibilhan ko is si Venusaur. Siya yung next kong kukunin. And then, dahil open na din naman ako ng ibang packs, nakakuha na rin ako ng iba. Like si Jigglypuff, nakuha ko to sa Phantasmal Flames yata. Or sa Mega Evolution, not sure. Yeah, Mega Evolution. Nakuha ko siya sa Mega Evolution. Tapos nakakuha ko ng Phantasmal Flames na Seal, which is actually Reverse Halo. And then, isa din sa pinaka-sought after Pokemon, si Gengar. It's the Gengar Pop, the Gengar Pop. Kinuha ko rin to. Actually, this is just an ordinary card. Hindi naman siya hollow card. However, ang problem lang kay Gengar kasi very sought after pala na Pokemon to. I don't know kung bakit. Ko lang din, nauna kong na-encounter yung term na yun or yung idea na yun. Actually, kay Jaden din. Atsushi Nagashima, the game director of the Pokemon TCG. It was funny, one of the people in our group asked how they chose which Pokemon to make cards for. A good question. Yeah, sometimes Pokemon get lost in the cracks. We kind of just make cards of Pokemon I like. For example, my favorite Pokemon is Gengar. And you know what? That actually makes a lot of sense. Doon ko siya first na-encounter. Sabi ko, okay, Gengar is highly illustrated Pokemon pala siya. So, isa din yon. Tapos na-solidify pa siya nung ginawa ni Pat dun sa Deep Pocket Monsters. Welcome to the Every Japanese Gengar Ever Challenge. Pag-collect niya nung mga Gengar, sabi ko, ang dami pala. Ang dami, sobra. Pero ang gaganda nung design nila. Also, yan, nakuha ko tong basta sa hindi siya Surging Sparks, pero yung Japanese version niya, nakuha ko to si Execute. And then nakuha ko si Tangela. Mga ordinary cards to. Ito sa Mega Evolution naman to. And then si Eevee. Ito naman si Eevee kasi part siya dun sa pack ni Macdo. So, ang dami ko pang kulang. Actually, ang total palang nakuha ko dito is 8. 8 pa lang. Including this one. Sorry. Yung pinakaunang illustration card na nakuha ko sa sa pag-open ng packs. Ang first illustration card na nakuha ko. Actually, hindi naman siya full illustration. Pero, illustration card siya. This is the Pikachu EX. Ang pinaka-iconic pa dito is that gift siya ni Mrs. to start the collection journey. Ito yung first pack na bumili ako dun sa binibilan ko ngayon.
So, kaya binilan ko siya ng acrylic na cover. Ayaw ko sana to ilagay dun sa binder. So, baka maghanap pa ako ng bagong Pikachu kasi medyo, may sentimental value na siya. So, yun yung Pokemon journey ko right now. Kung nakita nyo dun, that's 7 or 8 out of 151. So, malayo pa. So, sa mga, sa mga hardcore and then, yung since childhood pa na nagko-collect na, siguro mga 20 years and above na. Kamusta naman yung collection nyo? Hindi ako katulad ninyo na matagal na rin talaga sa industriya. So, hingi na lang ako ng tips. Ano ba pwede kong gawin? Ang naisip kong next na na collection after the 151, baka i-expand ko dun sa Gen 2. Ay, naisip ko pala, baka pwede kong i-extend dun sa sa illustration collection. Kunyari, yung pinaka-artist. Kasi apparently, pagka tinignan nyo kasi yung card, may pangalan ng illustrator dito sa lower left portion, sa taas ng number niya. Yan, illustrated by. So, napansin ko parang ang ganda din ng if ever na yung isang collection ko is based on the illustrator, kung sino yung nag-drawing. So anyway, ayun yung Pokemon journey ko, yun yung plans ko dito sa channel ko na pag-usapan natin to, yung yung next ko na gagawin dito sa channel. Yun lang yung introduction ko. See you on my next video. Dami pa tayong pag-uusapan, ang dami kong gustong pag-usapan. See you guys, this is your Tito Chal. Bye.